Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po ay muli mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral dito po sa chapter 3 ng John at nandito na po tayo sa part 2 at to part 2 po ay continuation lamang po ng pag-uusap ni Nicodemo at ng ating Panginoong Kristo at ito ay may kinalaman doon sa pagiging born again. Ang sabi ni Nicodemo dun po sa verse 9, chapter 3 verse 9, how can this be? Sabi ni Nicodemo. Ang sabi naman doon ng ating Panginoong Kristo doon sa verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. So ito yung tinatanong ni Nicodemo. Kasi sinasabi nga ng ating Panginoong Kristo, you should not be surprised na dapat ka ngang ipanganak na muli. Kaya nagtaka ang ating Panginoong Kristo. Sabi niya doon sa verse 10, you are Israel's teacher. Teacher ka ng Israel Teacher ka ng mga Hudyo, sabi ng ating Panginoong Kristo. And you do not understand these things, sabi ng ating Panginoong Kristo. Sa verse 11, sabi niya, very truly, I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. So sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sinasabi lang naman namin ay yung aming nakita. At yung aming pong nakita, yun lamang po yung aming ipinahayag. Pero sa inyo, hindi nyo naintindihan. Bakit nga hindi naintindihan? Pareho naman po sila teacher ng mga Hudyo. Si Apostol Pablo ay teacher ng mga Hudyo at si Nicodemo po ay teacher din ng mga Hudyo. Bakit hindi sila nagkakatugma at hindi naintindihan ni Nicodemo itong sinasabi ng ating Panginoong Kristo? Dahil nga po, si Nicodemo po ay isang Pariseo. At ang mga Pariseo, hindi naman po sila nananangan doon sa mga turo ni Moses at ng mga propeta. Ang pinaghahawakan nila, yung kanilang mga tradisyon. Tulad rin po ni Apostol Pablo, siya po ay nagbigay ng testimonya nung siya po ay nabubuhay pa bilang Pariseo. At ganito po yung kanyang sinabi dito sa Galatians chapter 1 verse 14. At ganito po yung ating mababasa. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. Ano sabi ni Apostol Pablo? Siya po ay extremely zealous for the traditions of my father. So hindi po siya zealous sa Word of God. Siya po ay zealous doon sa mga tradisyong nagawa ng kanyang mga magulang. At doon po sa Acts chapter 22 verse 3, ganito rin po yung ating mababasa. Then Paul said, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel. Yung pong si Gamaliel po, isang pong teacher po yan ng mga Hudyo. At kung ikaw nag-aral kay Gamaliel, ay para ka nag-aral sa Harvard University sa panahon natin ngayon. Siya po ay isa sa mga leading school nung panahon ni Apostol Pablo. May dalawang leading school lang po doon, Hillel at Gamaliel. At nagkataong si Apostol Pablo ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. At ganito po yung ating mababasa. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. Saan po siya tinrain ni Gamaliel? Sa law of ancestors, hindi po sa law of God. I was just as zealous for God as any of you are today. So muli nating tingnan yung ating pong illustration, makikita po natin yung mga Pharisees. Hindi po yan nabanggit ni Moses at ng mga propeta. Sumulpot lamang po sila doon sa tinatawag na between the testament,
No, ito po yung mga sinasabi ng mga scholars, no, doon sa 400 years of silence. At sila ay nanangan lamang doon sa kanilang mga traditions. Hindi kagaya ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang pinangangaral ay yung Moses at ang mga propeta. So, kaya nagkakaroon sila ng ng conflict doon sa kanilang pag-aaral. Kaya nga, nung sinasabi ng ating Panginoon Kristo itong you must be born again, hindi po ito naintindihan ni Nicodemus. Sapagkat iba po yung kanilang pinanangan. Kagaya po na tulad rin po nung ating patuloy na binabasa dito po sa Mark chapter 7 verse 6 to 9, ganito po ulit ang ating mababasa na may kinalaman dito sa mga parisiyong ito. Ang sabi po, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commandments of God and are holding on to human traditions. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. So mismo ang ating Panginoon Kristo nagsasabi, itong mga parisiyong ito, hindi po sila nananangan sa salita ng Diyos. Nilisan ninyo ang salita ng Diyos at inyong pinangahawakan ang mga utos at aral ng mga tao. Inyong pinangahawakan ang inyong mga tradisyon. So kaya hindi naintindihan ni Nicodemus yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo that you must be born again. Kung si Nicodemus po sana ay nagbabasa tulad ng mga naging apostol ng ating Panginoon Kristo ng mga sinulat ni Moses at ng mga propeta at hindi siya nanangan sa tradisyon, itong simpleng salita ng ating Panginoon Kristo sana ay naintindihan niya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa verse 12, chapter 3 ng John verse 12, ang sabi ay ganito, I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Sabi ng ating Panginoon Kristo, ang sinasabi ko lamang palamang sa iyo dito ay yung mga bagay na dito sa mundo. So yung pagiging born again, ito'y gagawin mo dito sa mundong ito at ito yung part mo, part of man doon sa tinatawag na salvation. Kasi po yung salvation po, hindi po ito gawa lamang ng Diyos. Ito ay merong part ang Diyos sa pagliligtas, meron rin pong part ang man sa pagliligtas. At yung being born again, ito po ay earthly things. Ito ay part mo lamang, palamang. Hindi pa ito ang part ng Diyos. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Kristo, paano kung ang sasabihin ko na sa inyo, yung part ng Diyos, yung heavenly things, hindi mo na maintindihan. Kaya nga, meron bang karapatan ng ating Panginoon Kristo at meron pong autoridad ng ating Panginoon Kristo na ipangaral yung mga bagay na sangkalangitan? Opo, sapagkat siya po yun ang galing sa langit. Kaya nga sabi niya doon, no one has ever gone into heaven except the man who came from heaven. So, kaya niya sabihin yung mga bagay sa kalakaran. Kagaya rin ni John, nung isinulat niya po itong librong ito, John, yung sinulat niya po yung 1st, 2nd, and 3rd John, yung sinulat niya po yung Revelation, kaya po sabihin yung mga bagay ng sangkalangitan. Bakit? Na-witness niya po yung mga bagay na nasa sangkalangitan. So, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? So, kaya nga, sinabi ng ating Panginoon Kristo, eto, bibigyan kita ng history na ilalagay kita doon sa panahon ni Moses. Ang sabi doon sa verse 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness,
so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in His name. So ito naman yung part ng Diyos, no? Ito naman po yung part na ng heavenly things. So makikita ng earthly things, ito yung you must be born again, at ito naman yung part ng Diyos, no, na yung Son of Man will be lifted up. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo dito, yung Son of God ay ay ipapako sa krus. Ang Son of God ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay upang pagbayaran ang iyong mga kasalanan, upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. So tingnan po natin dito po sa illustration. Ang sabi po dito ay sa number 21 verse 8, ang sabi, "The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." So ito yung shadow of the things to come. No, nung panahon ni Moses, sabi ng Diyos, yung brass na snake, ilagay mo sa pole, at kung sino man yung makagat ng ahas at tumingin dito ay mabubuhay. Ganon rin po sa panahon ng ating Panginoong Kristo, pagka siya po ay namatay na, no, at ikaw ay naniwala sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung part mo ay para ikaw ay maborn again. Pero yung part ng Diyos ay isusugo niya ang Kanyang anak upang ikaw ay iligtas. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 3 verse 16, at ito ay madalas nating kinukul sapagkat ito ay napakagandang verse. Ang sabi, "For God so loved the world." Ibig sabihin, for God so loved you, and God so loved me. And sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son," so His one and only Son, "that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So ito yung part ng Diyos. Isinugo niya yung Kanyang anak. Na ang part mo naman, you must be born again. At may paliliwanag natin na mas magigiyan mamaya. Ano po? Sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." At yun sabi sa verse 17, ang sabi, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." So itong talatang ito ay madalas na abuso at naiiba ng interpretasyon. Ang sinasabi po nila, hindi naman sinugo ng Diyos ang Kanyang anak para i-condemn ka, kundi para ikaw ay iligtas. Ito po ay mali, sapagkat ito, nung sabihin po ng ating Panginoong Kristo itong nasa verse 17, ang sinasabi niya po rito ay parehong gagawin ng ating Panginoong Kristo ito. Gumamit po kasi siya ng ellipsis. Ano po yung ellipsis? Ang ellipsis po yung omission from the speech or writing of a word. No, pwedeng emit sila ng isang word o mga words. Sabi niya, the omission from speech or writing of a word or words that are superfluous or able to be understood from contextual clues. So, maintindihan mo at dapat meron ito kapag nabasa mo na at nakuha mo na yung konteksto. At yung sinabi ng ating Panginoong Kristo doon po sa verse 17 na sabi, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Ito po ay isang ellipsis. Tulad rin po yan ang sinabi ni Apostol Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, na ang sabi po ni Apostol Pablo, "For God did not send me to baptize, but to preach the gospel, not
with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Now, nung sinabi ni Apostle Pablo nito na, for God did not send me to baptize but to preach the gospel, ang ibig po niyang sabihin po, dapat ito po ay ellipsis, ang ibig po niyang sabihin, for Christ did not only send me to baptize, but also to preach the gospel. Yun po ang ibig niya sabihin. At yun din po ang ibig sabihin nung verse 17 na sinasabi, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo ay ganito, for God did not only send His Son into the world to condemn the world, but also to save the world. Kung tatandaan niyo yung paliwanag ni Juan Bautista tungkol sa pagdating ng Kristo, doon sa Luke chapter 3 verse 15 to 17, at illustration na lang po ang ating titingnan. Yung Christ po, pagdating niya, dala-dala niya yung baptism of the Holy Spirit at dala-dala niya rin po yung baptism of fire. At na pag-aralan na po natin ito sa mga nakaraang pag-aaral na ang baptism of the Holy Spirit, ito po yung igagather niya yung wheat at ilalagay niya sa bangan. At yung baptism of fire naman, gagather niya naman po yung mga dayami at ilalagay niya sa apoy na hindi mamamatay. So makikita natin, yung pagdating ng ating Panginoon Kristo, dalawa po yung kanyang dala, na yung pong condemnation, baptism of fire, at yung pong salvation, yung baptism of the Holy Spirit. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi siya dumating, no? Hindi sinugo ng Diyos ang anak ng Diyos o ng tao upang mag-condemn lamang, kundi magligtas din naman. At yun nga po yung sinasabi, for God did not only send His Son into the world to condemn the world, but also to save the world through Him. Kaya nga doon sa verse 18, ang sabi, whoever believes in His is not condemned. So, kung maniniwala ka sa ating Panginoong Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, hindi ka makukondem. But whoever does not believe is stand condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. So makikita natin, dalawa ang dala ng ating Panginoong Jesus. Ikaw ay makukondem, ikaw magpe-perish, o ikaw ay ililigtas. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa Mark chapter 16 chapter 16 verse 15 to 16, ganito po ang ating mababasa. Ito po ay sugo ng ating Panginoong Kristo para makita, malaman mo kung ano ang iyong gagawin, no? yung part sa salvation. Na sabi nga, He said to them, go into all the world and preach the gospel. You must hear the gospel. Sabi niya, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So, ang part mo, makinig ng ebanghelyo, maniwala at magpabautismo, ililigtas ka. Ito yung part ng ating Panginoon Kristo, ililigtas ka ng ating Panginoon Kristo. Pero kung hindi ka maniniwala na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ikaw ay makukondem. So sana po sa maikling pag-aaral na ating ginawa ay sana po ay meron po kayo natutunan sa araw na ito ng conversation ng ating Panginoon Kristo kay Nicodemo, na wag ko tayo pong ma-surprise sapagkat tayo po ay dapat na ma-born again. Tulad ng ating mababasa doon po sa sinabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 7,
you should not be surprised at my saying, you must be born again. Sana po ay naintindihan natin. At sana po ay nag-enjoy kayo sa video ito. At kung bago po kayo sa video ito, sana po ay i-press nyo po yung subscribe, i-ring nyo na rin po yung bell, i-like nyo na rin po, at i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan upang sa ganoon hindi lang kayo ang makikinig ng aral na ito at mag-enjoy sa aral na ito, kundi mapakinggan rin ng lahat sapagkat ito ay may kinalaman sa kaligtasan. At sana po ay panoorin nyo na rin po yung mga video na andito po sa inyong harapan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Nehemia Sayuhay at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo.